Shalom! Welcome! Pabalik sa Israel kasama si Aline. Nagsasalita ako sa inyo live mula Jerusalem. At maraming nangyari dito sa Jerusalem sa nakalipas na 48 oras. Talagang maraming bagay. Hindi ka pa paniwala. Um, Ganito, na may kakayahang baguhin ang kasaysayan ng mundo. Kaya, talagang kailangan kong ibahagi sa inyo kung ano ang nangyayari. Ipinapangako ko na kung magiging maayos ang lahat, sa susunod na linggo babalik tayo sa mga normal na nilalaman ng channel, ang Pasko ng Pagkabuhay at lahat ng mga bagay na karaniwan nating pinag-uusapan dito. Pero kailangan ko muna makipag-usap sa inyo tungkol sa nangyari. Ayoko lang ikwento sa inyo. Gusto ko ring ipakita ang mga teknikal na problema ko ngayon. Ito ang lumang lungsod ng Jerusalem, mga kaibigan. Panurin niyo mabuti ang video na ito. Sandali lang ito, gusto kong ipatugtog ulit para sa inyo. Ito ang mga pader ng lumang lungsod ng Jerusalem. Nakikita natin ang isang misil na sumabog sa loob ng lumang lungsod ng Jerusalem. Isa itong bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Ipapakita ko ulit sa inyo, pangatlo at huling beses para mapanood ninyo. May misil na bumagsak sa lumang lungsod ng Jerusalem. Linawin natin ito. Nandito ako, mga kaibigan. Nandito ako. Nandito ako nung Lunes. Nandito ako nung Martes para sabihin sa inyo, mga kaibigan, na may mga piraso ng isang Iranianong misail na bumagsak sa Jerusalem, partikular na sa loob ng lumang lungsod ng Jerusalem. Bumagsak sa bundok ng templo ang mga piraso ng Iranianong misail. Bumagsak ito sa complex ng simbahan ng banal na libingan at sa Jewish quarter. Ibig sabihin, nakita natin ang maraming piraso ng Iranianong misail na bumabagsak sa lumang lungsod ng Jerusalem. Mga piraso lang ang bumagsak, hindi ang mismong missile, dahil na-intercept ito ng Israel gamit ang Iron Dome. At kapag pumupunta tayo rito, isinisigaw natin sa buong mundo na ang Iran ay walang pinipiling inaatake, pati na ang mga banal na lugar. Hindi lang ito para sabihing, tingnan ang nangyari. Kapag ginagawa natin ito, sinasabi natin, tingnan ninyo ang nangyayari, kailangan nating may gawin. At, simple lang, tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng Iran ng mga misil patungong lumang lungsod ng Jerusalem. At nitong Biyernes, isang warhead ng isang misil ng Iran ang bumagsak sa lumang lungsod. Mga kaibigan, ang nakita ninyo sa video ay hindi estilyaso. Ulo ito ng isang warhead. May mga diskusyon pa rin dito tungkol sa militar, kung ang bahagi ng misil ay na-intercept o kung may bahagi na hindi. Dahil ang ginagawa ng Iran ay napapalipad sila ng mga fragmentation missiles, ibig sabihin, napapadala sila ng isang misil at nahahati ito sa maraming ulo ng misil, sa maraming warhead at nadudulot ito ng sunod-sunod na mga pagsabog. Kaya, may diskusyon kung may iba pang mga warhead o kung may bahagi ng misil na na-intercept. Pero sigurado na may isang buong warhead na bumagsak sa loob ng lumang lungsod ng Jerusalem. Gusto kong ipakita sa inyo kung saan mismo, mga kaibigan. Hayaan ninyong buksan ko ito dito. Oh, nakikita ninyo ito. Gusto ko pang ipakita sa inyo ang isa pang video. Tingnan ninyo dito. Panurin ninyo ito, mga kaibigan. Pasensya na, hindi ako sanay sa teknolohiya, pero kailangan kong ibahagi ang mga videong ito sa inyo. Ipapadala ko sa Telegram ang lahat ng ipinapakita ko. Panuorin ninyo ang video na ito. Nakikita natin ito sa ibang anggulo, pati pagbagsak ng misil malapit sa Dome of the Rock, mga kaibigan. Tingnan ninyo. Dito ang lugar kung saan bumagsak ang misil. At dito sa kanan, nakikita natin ang Dome of the Rock. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin isang maliit na distansya lang. Nakakamanga. Nakikita natin, kung may shrapnel na bumagsak sa Temple Mount, mas malaki ang nakita natin ngayon. May warhead ng Iranianong misil na bumagsak sa lumang lungsod. At kung may isang tao, mga kaibigan, kung may magkomento na ang Israel ang nagpapakawala nito para sa kung ano-ano, nasa maling live kayo.
Hindi ito para magpakalat ng fake news. Inaanyayahan ko kayong umalis. Ibahagi niyo na lang ang maling ideya sa mga naniniwala dyan. Pero ang totoo, ang Iran ay nagpapakawala ng sunod-sunod na mga misil papunta sa Jerusalem. 12-12 ng sirena ang tumunog nitong nakaraang 2.5 linggo. 3 linggo na tayong direktang lumalaban sa Iran. At daan-daang mga misil na ang pinakawalan laban sa Jerusalem ng Iran at ng mga kaalyado ng Iran nitong nakaraang 2.5 taon, 3 taon. Kaya mga kaibigan, panahon na lang ang hinihintay bago ito mangyari. At kapag pinag-uusapan natin ito, at sinasabi nating hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng Iran, hindi katanggap-tanggap ang magpakawala ng mga misil sa mga sibilyang lugar. Hindi katanggap-tanggap ang umatake sa mga banal na lugar. Inaatake nila ang mga banal na lugar ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. May mga shrapnel na bumagsak sa pader ng Panagoy, bundok ng templo at tabi ng Dome of the Rock, na banal din sa mga Muslim. Bumagsak din ito sa complex ng banal na sepulkro, isa sa pinakamahalagang simbahan ng Kristyanismo. Ibig sabihin, nakikita natin itong nangyayari at kailangan talagang magsalita ang mundo, magtakda ng hangganan para sa Iran, sabihin na hanggang dito na lang. At hindi ito isang hiwalay na kaso, isa pang hiwalay na kaso. Hindi ito isang aksidente mga kaibigan, ito ay sinadya. Kaya nagdala ko ng maraming video para sa inyo mga kaibigan. Dahil gusto ko lang ipakita ito sa inyo. Makakapanood tayo ngayon ng isang video na hindi ngayon lang ginawa, matagal na ito. Ilang linggo na ang nakalipas, pero tingnan ninyo ito. Nakikikita natin ang Dome of the Rock at ang mga misil na papunta sa Dome of the Rock. Hindi lang isa o dalawa mga kaibigan. Tingnan nyo kung gaano karami ang mga misil. Lahat ng mga tuldok na yan, mga kaibigan, ay mga pagharang ng Iron Dome ng sistema ng anti-missile ng Israel. At kung hindi dahil mismo sa mga pagharang na ito, magkakaroon ng trahedyang panrelihiyon, pangkasaysayan at pantao. Sa tingin ko ngayon, sa mga larawang ito, mga kaibigan, mas naiintindihan na natin ng kaunti kung ano ang nangyayari. Nakikita nating malinaw ang pag-atake sa pananampalataya sa Jerusalem. Sa lahat na kinamumuhian ng Iran. Hindi rin nila pinapalampas ang mga lugar ng mga Muslim. Wala silang respeto sa Domo ng Bato kahit lagi nilang sinasabing mahalaga sa kanila ang Moske ng Al-Aqsa at Dome of the Rock. Sinasabi nila yan pero hindi nila ginagawa dahil kitang-kita na sila rin ang umaatake. Babaguhin ko lang ng kaunti ito rito. Ang taas ng kamera, tingnan natin kung mas gaganda ng kaunti. Talagang nagulat ako. Nagulat tayo pero matagal na rin nating napag-uusapan ito, hindi lang ngayon o nitong mga nakaraang linggo. Palagi nating nakikita itong paulit-ulit nangyayari. At dito mga kaibigan, ilalagay ko lahat sa Telegram mamaya mga kaibigan. Telegram Israel kasama si Aline. Ipopost ko ang link dito at sa description. Pati sa unang komento mamaya. Para sa mga gustong makita ang mga pinsala mamaya. Makikita nyo ang mga pinsala ng missile na ito sa Telegram. Ano nangyari? May nahulog na warhead ng missile sa lumang lungsod. Nilinaw ko na, nakita natin ang mga larawan. Hindi tumama ang missile sa domo ng bato. Mga 100 o 200 metro lang ang layo. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa estruktura ng komplekso ng bundok ng templo dahil lang talaga sa isang himala. Kahit na-intercept ang ibang parte ng missile, hindi lahat, di tulad dati na puro pira-piraso lang. Ngayon, isang warhead talaga ang bumagsak. Ang tanong ngayon ay, nakita natin ang video na yon na may usok na umaakyat. At ang tanong ay, gaano kalaki ang pinsala? May malaking hukay ba mga kaibigan? Ipopost ko ang litrato sa Telegram mamaya. May mga tao sa loob ng hukay. Ibig kong sabihin, isang hukay na ilang metro ang laki na pwedeng pasukin ng mga tao. Pero talaga, milagro lang ang masasabi ko mga kaibigan, na bumagsak ito sa isang lugar na walang tao. Wala rin kahit ano. Eksakto yon. Kung napanood ninyo ang video ko noong Martes,
ipinakita ko sa inyo ang paradahan kung saan bumagsak ang unang piraso ng debris. Sa pagkakataong ito, bumagsak ito malapit sa paradahan, sa dulo ng Jewish na komunidad at simula ng pababang daan. Sa ibaba ng pababang daan, may mga paghuhukay na archaeological at sports court kung saan madalas maglaro ng football at basketball ang kabataan. Salamat sa Diyos. May sistema ng sirena. Kapag tumunog ito, agad umaalis ang kabataan at pumupunta sa mga silungan kaya walang nasaktan. Wala rin itong naging pinsalang historical o tinamaan na makasaysayang simbahan o banal na lugar. Mahalaga ang paghuhukay, pero hindi ito nadulot ng malaking pinsala, mga kaibigan. Kung bumagsak ito ng 50 metros sa kahit anong direksyon, sigurado mas malaki ang pinsala. At kitang-kita natin na ang pinsala ay medyo katamtaman lang. Pero mga kaibigan, kung magtutuloy ang Iran sa pagpapakawala ng mga misil sa lumang lungsod ng Jerusalem, oras na lang ang bibilangin. Oras na lang ang natitira bago masira ang mga banal na lugar. Palapit na sila ng palapit. At isa sa mga tanong na nakita kong dumating noong nakaraang live ng Martes na nakita kong ilang beses na tinanong at talagang gusto ko sanang sagutin sa mga komento, pero sabi ko, imbes na sagutin ko sa mga komento, pupunta na lang ako sa susunod na live at ibibigay ko ang kumpletong sagot para sa inyo. At ang tanong ay, kung ang Israel ang nagsimula ng digmaang ito, paano tayo may karapatang magreklamo kapag ang Israel ay tinamaan ng Iran? Sa totoo lang, ito ay magiging... Sa pananaw ng ilang tao, ang nangyayari ay isang pagganti. At umpisahan natin sa pagpapaliwanag na hindi ang Israel ang direktang nagsimula ng digmaang ito. Dahil dito, kailangan nating mag-aral ng kasaysayan ngayon para sa gustong malaman ng eksakto. Kung paano nagsimula ang digmaang ito at bakit ito nagsimula, samahan ninyo ako sa mga susunod na minuto. Talagang ito ay isang bagay na magbabago sa pananaw ng maraming tao. Direkta rin itong maiuunay mamaya. Simulan na natin ang paliwanag. Bakit nagkakaroon ng digmaan ng Israel at Iran? Gayong tradisyonal silang magkaibigan. Hanggang 1,900 at 70 may araw-araw na direktang biyahe mula Tehran papuntang Tel Aviv. Magkaibigan ang mga bansa at tao, kaya ibig sabihin, isa sa pinakamalaking kaalyado ng Israel sa gitnang silangan ay Iran. Makikita natin sa mga video ng Iran noong dekada 70, mga babaeng nakasuot ng damit na may maiikling manggas at pantalon at nakalabas ang kanilang buhok. Ibig sabihin, hindi na ngayon ang dating Iran. Ng kasaysayan. Anong nangyari noong 1,900 at 70? Nagkaroon ng kudeta, isang revolusyon na nagtapos sa isang kudeta sa loob ng Iran. At sino? Ang nagsagawa ng kudetang yon, ng revolusyong yon, ay iba't ibang grupo na nagsama-sama. Pakinggan ninyo ito. Interesante ito. Ang pangunahing leader ng revolusyong ito na nagwagi at kinuha ang kapangyarihan ay ang kilusang Islamiko na pinamunuan ni Khomeini na siya ang unang ayatollah ng Republikang Islamiko. Kaya isang grupong Islamista, ibig sabihin isang grupong radikal na Muslim Islamista, sila ang nagpasya na simulan ang revolusyong ito. Pero mayroon silang mga kaalyado. Sino ang mga kaalyado ng mga Islamista, ng mga ekstremistang Islam? Ang mismong kaliwa. Hindi ito kritisismo sa buong kaliwa. Mga kaibigan, ito ay isang pagising. Kailangan natin matutong makinig sa kritisismo, kaya pakinggan ito. Kasama ng mga sumali sa Revolusyong Islamiko ay ang Partidong Komunista ng Iran na tinatawag na TUDE. Kasama nila ang Mujahideen, na isa ring organisasyong Islamista. Mayroon din mga makakaliwang gerilyang Islamiko na isang halo ng Islamismo at Marxismo. Mga gerilyang Marxista, na mga Marxista, Leninista, at pati na rin ang mga liberal. Kaya isipin ninyo na nagsama ang ekstremismo ng Islam, kasama ng Marxismo, pati ang mga sobrang liberal na tao. Lahat sila ay nagsama-sama, gumawa ng revolusyon, pinabagsak nila ang gobyerno ng Shah,
parang isang uri ng hari sa loob ng Iran. At basta na lang nilang kinuha ang kapangyarihan. At ano ang nangyari? Sa unang pagkakataon, ang mga Islamista, si Khomeini, kasama ang mga Islamista, basta na lang nilang minasaker. Ang kaliwa. Literal na pagpatay iyon, mga kaibigan. Napatupad sila ng mga pagbitay. Hinuli at basta na lang pinuksa lahat ng mga kaliwang Marxista na iyon. Ang parehong mga tao na tumulong sa mga Islamista na makakuha ng kapangyarihan ay sila ring unang naging biktima ng mga iyon. May slogan sa Persian, pero di ako marunong mag-Persian. May slogan, "Kami ang gumawa ng revolusyon." Ano ang ginawa namin? Napagtanturi nila na ang layunin ng maraming tao na hindi nasisiyahan sa Shah at syempre, maari nating punahin ang Shah. Kahit na oo, marami siyang positibong nagawa, meron din siyang mga negatibong bagay. At ang mga tao na hindi nasisiyahan ay nagpasya na sumali sa isang revolusyon. Sumali ang matinding Marxistang kaliwa sa revolusyong iyon at doon nawala ang kanilang mga karapatan. Sila ay basta na lang pinatay ng maramihan. Ikinulong, pinatay ng maramihan, ipinatapon. Kaya bahagi ng Iranian diaspora ngayon ang ilan sa mga tumulong magdulot ng sarili nilang pagdurusa. At ang bagong ekstremistang pamahalaang Islamiko na umakyat sa kapangyarihan noong 1970, gumamit sila ng bagong slogan. Ang motto ng Islamikong Republika ng Iran ay, "Kamatayan sa Estados Unidos, kamatayan sa Israel." Makinig kayong mabuti. Kamatayan sa Estados Unidos, kamatayan sa Israel. At ngayon, ilagay natin ang sarili natin sa posisyon. Isipin ninyo, nasa bahay kayo kasama ang inyong pamilya. At may isang grupo, isang samahan na nagsimulang sumigaw, "Kamatayan sa iyong pamilya." Isipin nyo, na yon makikita nyo ang mga taong sumisigaw. "Gusto naming mamatay kayo. Gusto naming mamatay kayo. Wala kayong karapatang umiral. Wala kayong karapatang mabuhay." Sasabihin nyo, "Oops." Ano yon? Pero, pwede kaya tayong gawin tungkol dito? Hanggang saan mo kayang magpasimula ng digmaan? Hanggang saan mo kayang atakihin ang isang organisasyon na wala namang direktang ginawa sa'yo? Sa ngayon, puro banta pa lang ng salita. Kaya, ang unang hakbang, puro banta pa lang ng salita. Ang ikalawang hakbang, nagsimula silang mag-armas, mga kaibigan. Gumawa sila ng malalaking armas, lalo na ang mga balistikong misil. Mga kaibigan, ang topic natin ay mga drone. Mga military drone na mataas ang kapangyarihan. Pinag-uusapan natin ang pagpayaman ng uranium para gamitin sa mga nuclear bomb. Pinag-uusapan natin ang napakalaking armamento. May ipapakita ako sa inyo. Tumutugtog kami ng musika sa kalsada. Aminin nyo, masayahin pa rin ang mga Israeli kahit may digmaan. Hindi ko alam kung naririnig ninyo, may dumara ang sasakyan. Tumutugtog ng masayang musika dito. Hindi ito yung klase ng musika na funk, walang ganun. Mga kanta lang ito na may tema. Biblikal at relihiyoso, pero moderno ang ritmo. Di ko sure kung narinig nyo. Dito. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa Templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Isang bagay lang. Ito mga kaibigan ang tinutukoy ko kanina. Nakikita natin dito ang pinsalang dulot ng misail na maaaring bumagsak sa inyo. Bumagsak ito sa dulo ng kalsada, pababa sa paghuhukay na arkeolohikal. Paglingon ninyo,
Nandoon ang football field at basketball court na nabanggit ko. Kaya bumagsak ito sa direksyong iyon. Papunta sa mga arkeolohikal na paghuhukay, makikita ninyong may mga pumapasok na. Iyan ang pinsalang dulot ng misil. Pero, ngayon ito naman, isa ito sa mga misil na gawa ng Iran. Mga kaibigan, napakalakas na mga misiling ito. Mas malaki pa kaysa sa bumagsak sa lumang lungsod. Makikita nyo na may nakasulat sa gilid. Pero hindi to Persian, kundi Hebreo. Isa itong mensahe, hindi para sa mga Iranian, kundi para sa atin. Nakasulat dito sa Hebreo, Mavrat le Israel. Kamatayan sa Israel. Makikita rin dito ang isang makapangyarihang missile. Ipinapakita nila ang mga sandatang militar sa isang eksibisyon. Hindi ito nuklear, pasensya na. Ang mga sandatang militar. Dito, ipinapakita nila ang mga missile, rocket, at teknolohiyang dinedevelop nila. Nakasulat ito sa Arabic, Ingles at Hebreo, pero wag basta magtiwala sa Ingles. Dahil sa Ingles, nakasulat na ibagsak ang Israel. Pero sa Persian, at malinaw na nakasulat sa Hebreo, kamatayan sa Israel. Dito rin, sa napakalaking missile na ito nakasulat, kailangan nating burahin ang Israel mula sa pag-iral. Ibig sabihin, burahin ang Israel sa mapa. Dito rin makikita ninyo. Kaya ang unang hakbang, sabihin ang kamatayan sa Israel. Ang pangalawa ay bumili at gumawa ng mga sandata na kayang magdulot ng malaking pinsala sa Israel. Hayaan mo na ako dito. Kaya nandito tayo sa mga yugto, mga kaibigan. Ang unang yugto ay ang magsalita. Ang ikalawang yugto ay ang mag-armas. At ang tanong ay, isipin ninyo, alam ninyo may gustong lumusob sa bahay ninyo at lipulin ang buong pamilya ninyo? May armas ang tao pero wala siyang ginagawa. Ano nga bang magagawa mo laban sa kanya? At hindi lang ito laban sa Israel, linawin natin ito. Halimbawa, sinabi natin, ang unang sigaw ay kamatayan sa Estados Unidos at pagkatapos ay kamatayan sa Israel. Kamatayan sa Estados Unidos, kamatayan sa Israel. Pangalawa, hindi lang para atakihin ng Israel ang armas na ginagawa nila. Halimbawa, kamakailan nakita natin na ang Iran ay gumawa nagpalipad ng isang misil. Ibig sabihin, nagpalipad sila ng ballistic missile sa base. Amerikanang ang pangalan ay Saihla. Ni Diego Garcia. Nasa arkipelago ng Chagos ito, isang hindi kilalang lugar sa gitna ng karagatang Indian. Mga kaibigan, sobrang layo talaga mula rito. At ito ay nasa layo na humigit kumulang 4,000 kilometro. Mga kaibigan, Israel, pinag-uusapan natin ang layo na 1,200 hanggang 2,000 kilometro mula Iran. Depende kung saan sa Iran manggagaling ang atake laban sa Israel. Kapag sila ay gumagawa, misil na may abot na 4,000 kilometro, hindi sapat para umatake o maabot ang Estados Unidos. At ito, sobrang lakas para umatake sa Israel. Ang dahilan ng paggawa ng misil na may 4,000 kilometro ay para umatake sa iba pang destinasyon. May iba pang destinasyon bukod sa Israel at Estados Unidos. Iyan ang nakikita nila bilang ang kufir, bilang kaaway ng radikal na Islam, kabilang ang Europa. Kaya, ang mga misail na may 4,000 kilometro, kung iisipin mo na pangunahing ginawa ang mga ito para atakihin ang Europa, ang mga kabisera ng Europa. Ito ay mga misail na kayang umatake at magdulot ng malaking pinsala sa mga kabisera ng Europa. Pero tara na, kaya nagsimula silang sumigaw ng kamatayan sa Israel at nagsimula silang mag-armas. Hindi lang ito salita o paghahanda, mga kaibigan. Nagkaroon dandan at dandang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos at Israel. Linawin natin, hindi lang 2 o 3 linggo ang nakalipas, nagsimula ang digmaang ito. Nagsimula ito noong 1979 at 79 nang sinimula ng Iran ang kanilang mga plano. At noong 1979 mismo, halimbawa ang Iran, nagkaroon ng kilalang hostage crisis. 52 Amerikano ang nanatiling bihag sa Iran sa loob ng 444 na araw. Mga kaibigan, pinanatili nila. Sa madaling salita, kinidnap nila ang mga Amerikanong nasa teritoryo ng Iran. Bakit may mga Amerikano sa teritoryo ng Iran?
Napakasimple lang. Dahil kaibigan ng Estados Unidos ang Iran at kaibigan din ng Israel. At bigla na lang nagbago iyon. Ang mga Amerikano, lalo na ang mga nagtatrabaho sa embahada, ay biglang naipit at nakulong ng 444 na araw mga kaibigan. Nangyari ito noong 1970. Nagsimula agad nung nagbago ang gobyerno. Noong 1983, nagkaroon ng pag-atake sa embahada ng Estados Unidos sa Beirut. Pagkatapos, noong 1983 din, nagkaroon ng pag-atake sa kampo ng mga Marines ng mga sundalong Amerikano sa Beirut. Pumatay sila mga kaibigan, sa ataking iyon pa lang 241 Amerikano. Pagkatapos, noong 1976 din, umatake rin sila mga base ng Amerikano sa Saudi Arabia na siyang pag-atake sa mga turi. Kobar. Pasensya sa pagbigkas mga kaibigan, sa mga turi ng Kobar. Noong 2019 nang ubkuptin sila. Inatake nila ang embahada ng Amerika sa Baghdad. At lalo lang itong tumindi mga kaibigan pagkatapos ng 2023. At ito, nagbibigay lang ako ng ilang halimbawa. Pwede tayong magtagal dito ng oras at oras at oras na puro tungkol lang sa mga pag-atake ng Amerika ang pinag-uusapan. Patingin lang kung malinaw ninyo ako nakikita at naririnig. Sana naman Subukan natin gawin ito ng ganito. Kaya mga kaibigan, ilan lang ito sa mga pag-atake na nabanggit ko, pati laban sa Israel. May mga pag-atake pa silang mas madugo. Noong 1972, ginawa nila ang Iran ang nag-organisa at nagsagawa ng isang pag-atake laban sa embahada ng Israel sa Buenos Aires. Sa tabi natin, sa Argentina. 29 ang namatay. At noong 1974 mga kaibigan, pinasabog nila ang AMIA na may 85 namatay. Alin? Ano ang AMIA? Ang AMIA ba ay isang institusyong Israeli? Hindi. Ang AMIA ay isang gusali na pagmamay-ari ng komunidad ng mga Hudyo sa Argentina. Hindi ito gusali ng Israel. Kapag ang Iran ay gumagawa ng mga pag-atake laban sa mga lugar sa mundo, hindi lang Israel ang tinatarget nila. Hindi nila pwedeng sabihing laban sa Israel ang laban namin. Sabi nga nila, Haybar al-Yehuda. Ibig sabihin, papatayin natin ang maramihan ang mga Hudyo. Kaya, umaatake sila. Inaatake nila ang mga sinagoga at mga sentrong Hudyo. Ang AMIA ay klasikong halimbawa nito. Ang AMIA ay walang direktang kaugnayan sa Israel. Ito ang sentro ng komunidad ng mga Hudyo sa Argentina na dinadalaw ng mga Argentinong Hudyo. Pero 85 sa kanila ang namatay dahil mismo sa galit na yon na mayroon ang Iran. Iran ang nagpupundo sa mga pangunahing grupong terorista sa mundo. Ang Hezbollah, ang mga Houthi, ang Hamas. Mga kaibigan, ang Iran ang nagpondo at naghanda ng malaking bahagi ng masaker noong 7 ng Oktubre. Linawin natin ito. Ang pumasok sa Israel ay ang Hamas. Pero ang napupondo sa Hamas, ang nagsasanay sa Hamas, at ang tumutulong sa Hamas sa pamamagitan ng internasyonal na suporta ay ang Iran. Kaya, ang Iran ay direktang responsabale sa masaker sa mga batang namatay noong 7 ng Oktubre. Lahat ng ito, mga kaibigan, ay sinabi ko bago pa gumawa ng aksyon ang Israel laban sa Iran. At syempre, lahat ng ito ay mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng mundo o ginawa ng mga tau-tauhan ng mga Iranian na kagaya ng Hamas, kagaya ng Hezbollah. At ang unang direktang pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran ay nangyari noong 13 ng Abril 2024. Tandaan ninyong mabuti ang petsang ito, noong Abril 13, 2024 unang beses na direktang tumama ang isang misil sa pagitan ng dalawang bansa. Sino ang bumaril at sino ang tinamaan? Ang Iran ang bumaril sa Israel. At hindi lang ito isang putok, mga kaibigan. Mahigit sa 320 projectile yon. Pinag-uusapan natin ang 170 drone, 120 ballistic missile at 30 cruise missile. Inatake ng Iran ang Israel. Gumanti ang Israel
Kaunti lang. Hindi rin pinayagan ng gobyerno ng Amerika noong panahong yun na tunay na gumanti ang Israel sa Iran. At ang Iran na nararamdaman na nakaligtas na naman ng walang parusa, muling umatake noong unang araw ng Oktubre, 2024. Nagpakawala ang Iran ng higit 180 ballistic missiles laban sa Israel. Kaya kapag may nagsabi na Israel ang nagsimula ng digmaan, ang sagot ay hindi Israel ang nagsimula. Ang Iran ang nagsimula ng digmaan. Noong 13 ng Abril, 2024. Pero sa totoo lang, yon ang unang putok na direktang pinakawalan. Lahat ng ginawa ng Iran mula noon, mga kaibigan. Isipin niyo ang sitwasyon. Nasa bahay kayo kasama ang asawa, mga anak at buong pamilya. May biglang dumating? Sa ibang estado at lungsod, sinasabing gusto naming patayin kayo. Ay, kailangan kong ikandado ng mas maayos ang bahay ko. Makikita mo ang taong yon at alam mong nag-aarmas siya. Alam mong naghahanda yung tao? Bumibili ng mga armas na malalakas. Sabi mo, ay, nagreklamo ka sa pulis pero wala silang ginagawa. Sa ganitong sitwasyon, dapat UN o internasyonal na ahensya ang umaaksyon dahil sila ay talagang gumagawa ng mga hakbang. Ilang opisyal na pagkondena sa Iran. Ginagawa nila? Ay, heto, gumagawa kami. Na yon, hindi na natin pwede. Gumagawa sila ng isa o dalawang sobrang liit na bagay, nakita mo pa rin. Ngayon, ang parehong grupong iyon ay umatake sa mga katrabaho mo at mumatay ng mga kamag-anak mo sa ibang lungsod. Papalapit na sila. At isang araw, dumaan siya sa tabi ng bahay mo at nagsimulang paulanan ng bala ang bahay mo. Ang pinsala ng unang dalawang atake ay medyo maliit. Malaki ang pisikal na pinsala, pero kaunti lang ang namatay. Lalo na dahil sa mga anti-missile system ng Israel. Dahil din sa lahat ng mga bunker na meron tayo para sa mga tao. Kapag bumalik sila sa laban, sinasabi nilang, babalik kami at uulitin ito. Hanggang kailan kayang tiisin ng Israel ang mga ito at walang gawin? Kapag sinasabi ng mga tao, bakit may digmaan? Napakalinaw kung bakit may digmaan. Dahil ang Iran ay naghahanda para wasakin ang Israel. Dahil ang Iran ay napapayaman ng uranium at sila rin ang nagsabing mayroon sila nito. Na tonelada-toneladang uranium na pinayaman na hanggang 60%. Sapat na ito para sa 11 bumbang nuklear. Wala pa sila sa huling pagpapayaman, pero mabilis lang yon. Sinasabi nila yan. Wala silang kahihiyan, mga kaibigan. Panurin nyo ang mga talumpati sa parlamento ng Iran, hindi iyong sa ngayon o noong digmaan. Panurin nyo iyong mas nauna. Ibig sabihin, malinaw na gustong wasakin nila ang Israel. Tungkol naman sa Israel, kailangan bang payagan nilang mangyari yon? Mahalaga rin ang buhay ng ating mga anak. Mahalaga rin ang buhay ng ating mga mamamayan. At dahil dyan nagsimula ang digmaan. At linawin natin na sa lahat ng digmaan, may mga sibilyang mamamatay. At ito ay isang trahedya kahit anong panig pa man. Kapag may namamatay na mga sibilyang Iranian, ito ay isang trahedya. Trahedya rin kapag may namamatay na sibilyang Israeli. Ninawin natin na mahalaga ang lahat ng buhay ng mga sibilyan. Pero kapag ang Iran ay umatake, sinasadya nilang atakihin ang mga sibilyang lugar. Sinasadya nilang atakihin ang matandang lungsod ng Jerusalem at mga banal na lugar. Dahil alam nila na sa loob ng bawat isa sa atin ay naroon ang Jerusalem. Hindi na lang basta isang lungsod ng Jerusalem, mga kaibigan. Ang Jerusalem ang ating kabisera. Kabisera simula pa noong panahon ni Haring David. Mga kaibigan, bawat Israeli, bawat Hudyo sa buong mundo ay may koneksyon din sa Jerusalem. Kaya umaatake ang Iran. Kahit mukhang walang saysay, may saysay pa rin ito. Sinusubukan nilang tamaan tayo sa ating kahinaan. Hindi sa lugar na magdudulot sila ng pinakamalaking pinsalang militar, kundi sirain ang ating pag-asa at pananampalataya. At kapag inatake ng Israel ang Iran, hindi ito para pumatay ng mga Iranian, mga kaibigan. Kapag inatake ng Israel ang Iran, ito ay para subukang buwagin ang Islamikong Republika ng Iran. Ang mga ayatollah ay hindi lehitimong pamahalaan ng Iran. Inagaw nila ang kapangyarihan noong 1979. Pinatay at nilipol nila ang lahat ng tumulong sa kanila para makamit ang kapangyarihan, mga Marksista, mga liberal.
na buong pusong nakimagsik dahil akala nila nasa tamang panig sila ng kasaysayan. Nakikikita ko rin ito, mga taong buong puso ipinagtatanggol ang Islamikong Republika dahil akala nila tama ang panig nila sa kasaysayan pero hindi nila nauunawaan na sila ang mga unang nasa linya ng putok. Kung papasok ang mga taong ito sa Iran, sila ay aarestuhin at papatayin dahil sa mismo mga pagpapahalagang sinasabi nilang ipinagtatanggol. At ito, ang kamangmangan tungkol sa gitnang silangan ay masakit. Sobrang sakit. Dahil sa mga nakatira sa gitnang silangan. Naiintindihan. Hindi kailangan tukuyin ng Israel ang kinabukasan ng Iran. Hindi kailangan tukuyin ng Estados Unidos. Hindi nila kailangan tukuyin ang kinabukasan ng Iran. Ang kailangang mangyari ay dapat bumagsak ang Islamikong Republika ng Iran. Dapat bigyan ng karapatang magkaroon ng unang halalan ang mga mamamayang Iranian. Mula noong kudeta na 1979, hindi nila magawang pumili ng sariling gobyerno. Dahil sigurado ako, kilala ko ang mga Iranian, napakabait at edukado mga tao. Na may pagmamahal sa puso. Alam ko na kung mabibigyan ng pagkakataon ang mga Iranian na pumili ng gobyerno nila, hindi nila pipiliin ang mga terorista. Hindi nila pipiliin ang mga sumusuporta sa terorismo na siyang kasalukuyang Islamikong Republika. Kapag umatake ang Israel, umatake ang Israel. Ang mga punong himpilan, ang Basij, na siyang pulisya ng panunupil ng Iran. Inaatake nila ang pamunuan ng militar at ang pamunuan ng politika ng Islamikong Republika. Kapag umatake ang Israel, sinusubukan nilang atakihin ang mga target na militar, pero syempre may mga sibilyang nadadamay. At ito ay isang trahedya. Pero ito rin ang realidad ng digmaan. At dahil dyan tayo ay nananalangin. Nandito tayo para manalangin para sa pagtatapos ng digmaang ito. At mangyayari iyon kapag ang Israel ay may seguridad. Hindi matanggap ng Israel ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi maaaring tanggapin ng Israel. Naghahanda ang Iran ng nuclear bomb na planong gamitin laban sa Israel. May nakasulat pa sa bomba na kamatayan sa Israel. Hindi natin ito dapat payagan. At wala ni isang bansa sa mundo ang dapat tumanggap nito. Alam kong hindi ito lahat na Iranian. At kaya nandito tayo para ipagdasal ang mamamayang Iranian para sa kanilang kapayapaan, para sa kanilang kalayaan. At kung luloob ang Diyos, darating na rin sa lalong madaling panahon ang araw na yon. At yun na mga kaibigan, huwag kayong maniwala sa nagsasabing Israel ang nagsimula ng digmaan. O kaya naman ay isang digmaan sa pagitan ng magkapantay. Hindi ito digmaan ng magkapantay mga kaibigan. Dahil iba ang layunin. Tinatangka ng Israel na buwagin ang Islamic Republic para muling maging Iran ang bansa. Habang layunin naman ng Iran na wasakin ng Israel at lahat ng tao roon, Hudyo, Kristiyano, Muslim, babae, bata at matanda. Sinadya nilang atakihin ang sibilyang lugar. Sinasadya nilang atakihin ang mga banal na lugar. Kung lolobi ng Diyos mga kaibigan, maaari tayong makabalik agad dito at magdala ng magagandang balita. Baka balang araw, makalakad muli tayong malaya sa Iran, gaya nung dati bago ang 1979. Dahil may direktang flight mula El Al, sana makapunta ang mga Iranian at makita ang ganda ng Israel. Sana rin bumalik sa dati ang lahat bago ang nakakatakot na kudeta. Hanggat wala pa ang araw na yun, dito lang tayo. At si Yair, ang anak ko, gusto kayong batiin ng shalom. Mag-shalom at paalam ka sa lahat. Shalom, paalam! Paalam!